Yan, yung ganyang kalambot. Yan nga, yung gusto namin pagkakaluto ng humba na paa ng manok. Sa mga nakatikim na nga nito, siguradong relate sila kung gaano nga ito kasarap. Unang gagawin dito, ipaparboil muna mga chicken feet para naman matanggal yung hindi kaaya-ayang amoy at lasa na galing sa chicken feet. Pagkalagay nga ng asin sa kumukulong tubig, sunod ang ilagay ang luya. Gamit pala dito yung malakas na setting ng apoy. Ilagay na itong mga paa ng manok. Nahugasan ko na rin pala to. Siguraduhin lang na lubog ang mga chicken feet sa tubig para naman maayos ang pagkakaparboil nito. Hayaan na itong kumulo at pagkakulo, lutuin pa ito ng 5 minuto. Huwag na rin itong takpan para naman mapasingaw yung ayaw natin na amoy na galing sa paa ng manok. Matapos nga ang 5 minuto, hanguin na ito, hugasan, saka na patiktikan sa strainer. Ito namang pinagpakulo ang tubig, itapon na to. Pagka nga medyo napalamig na at pwede nang hawakan to mga chicken feet, mas madali nang gupitin yung mga kuko nito. Ngayon, pwede nang maggisa. Gumamit dito ng medium setting ng apoy. Ilagay na yung taba ng baboy. Ayusin lang ang pagkakalagay ng mga taba, saka natutakpan. At lutuin hanggang sa magmantika na ang taba ng baboy. Yan na nagmantika na. Tanggalan ng labis na mantika. Ito namang labis na mantika, itabi lang. Masarap to panggisa ng mga gulay. Ngayon, pwede nang ilagay ang bawang. Pagka nga mabango na yung pagkakagisa ng bawang, ilagay na yung mga napakulo ang chicken feet kanina. Sangkapan ng 1 kutsarita ng buong paminta, 3 piraso ng dahon ng laurel, 3 kutsara ng suka, kaparehas nga ng sukat ng suka, 3 kutsara rin ng sukat ng toyo. Para maluto yung suka, lutuin lang ito ng 1 minuto. Huwag haluin. Sunod nito, lagyan na ng tubig. 2 tasa lahat to. Ingat nga pala sa paghahalo. Dahil nga sa naparboil na to kanina, kaya madali nang mapunit yung balat nito. Takpan, saka na hayaang kumulo. Pagkakulo, lutuin pa ito ng 1 oras. O kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang mga paa ng manok. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Matapos ang 1 oras, check na natin to kung napalambot na nga ba natin ang paa ng manok. Yan, gusto ko na yung ganitong lambot nito. Timplahan ng 2 kutsara ng asukal, 1 kutsarita ng chicken powder, haluin saglit, takpan at lutuin ng 10 minuto. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Pagkatapos nga ng 10 minuto, medyo napalapot na yung sabaw. Ilagay na ang 2 kutsara ng tausi. Nahugasan ko na pala to. Pinato yung bulaklak ng saging. Nahugasan ko na rin to at naibabad sa tap water ng 5 minuto. Ngayong napalambot na mga chicken feet, lalo pang ingatan ng paghahalo para naman buo at hindi tuklap-tuklap ang pagkakaluto ng mga paa ng manok. Matapos ngang haluing mabuti, takpan saka pa ito lutuin ng 5 minuto na lang. O kaya naman ay hanggang sa makuha na sa gustong lapot ng pagkakaluto ng sarsa nito. Matapos nga ang 5 minuto, yan na gusto ko na ilapot ng sarsa. Mas lalapot pa kasi yung sarsa nito pag lumamig. Tikman para maihusto ang lasa. Anyama na. Request nga pala nung kasama kong kakain, huwag daw masyado manghang. Kaya last ko nang ilalagay itong siling labuyo. Pinakapanghuli, itong sibuyas, para crunchy pa pagkakainin. Pag halo-haloin lang mabuti, amoy pa lang, naku, sarap na. O yan na may kaluto na. O ready to serve na to.